Sa isang lugar na tila ang training grounds ng mga Floyd, kausap ni Aileen ang kanyang ama at tinanong kung hindi pa ba nito isinusuko ang ideya na magkaroon siya ng kasintahan habang siya ay nagpapahinga mula sa kanyang pagsasanay sa espada. Sinabi ni Count Robert Floyd na ang kagandahan ni Aileen ay patuloy na nakakaakit ng atensyon at sa pagkakataong ito. Ito ay rekomendasyon mismo ni Felix Esperanza. Nang marinig ito, tinanong ni Aileen kung ang ibig sabihin ng kanyang ama ay ang Sword Duke, at naisip na ito ay kawili-wili. Habang sinabi ni Robert na ang posibleng kapareha ay ang mismong estudyante ni Felix. Sinabi ni Robert kay Aileen na hindi pa alam ito ng maraming tao. Ngunit narinig niya na malapit na itong maging kilala, bagaman sa palagay niya, hindi kasing sikat ni Aileen na nakamit ang 4 sa edad na 12 taong gulang pa lamang. Lumilitaw na ang unang kasintahan ni Aileen ay nakipaghiwalay matapos siyang bugbugin nito. Pagkatapos noon, pinagbawalan si Aileen na magsanay ngunit sa loob lamang ng 2 taon. At hindi nagtagal ay binugbog niya ang kanyang bagong kasintahan na kwalipikadong maging isang kabalyero at pinatunayan ang kanyang kahusayan sa karamihan ng mga kabalyero. Nakilala siya bilang dalagang bumubugbog ng mga kabalyero. Iniisip ni Robert na sa ganoong pangalan, kasama ang kanyang pagnanais na maging isang kabalyero. Ang kasal ay agad nawala, kaya kailangan nilang samantalahin ang pagkakataong ito. Lalo na sa isang lalaki na mismong idineklara ng duke na may talento. Dahil nangangahulugan iyon na maaaring siya ay isang lalaki na makakayanan ang kanyang anak. Muli, hiniling niya kay Logan na gumugol ng ilang oras sa paggawa ng isang makabuluhang bagay. At naiwan si Logan na walang imik. Habang pinagsasama ni Aileen ang kanyang mga kamay, tinanong ni Logan kung ano ang ibig niyang sabihin. Sa isang makabuluhang bagay, at nagpatuloy si Aileen, sinasabi na narinig niya na si Logan ay estudyante ng Sword Duke. Pagkatapos ay tinanong niya si Logan kung makikipaglaban siya sa kanya. Kalaunan, sa training grounds ng mga kabalyero, lumilitaw na narinig ng kanilang mga tagapaglingkod ang balita, at nagtataka kung ano ang nangyayari, nagmamakaawa sa kanila na itigil ang kalokohang ito. Tinanong ng tagapaglingkod ni Aileen kung bubugbugin niya muli ang kanyang potensyal na kasintahan. Dahil nagmakaawa ang Count na huwag niyang gawin ito, ngunit sinabi ni Aileen na iba ito sa pagkakataong ito. Tiningnan siya ng dalawang iyon ng may pagmamaliit, at kumilos ng bastos, sinasabi na mayroon siyang force, kaya mahusay siya sa pagpapanganak ng malulusog na sanggol. O kaya nilang pabagsakin siya gamit ang kanilang mga kamay, kaya nagpa siya si Aileen na turuan sila ng leksyon, sinasabi na sana ay mas marami pa siyang nabugbog na tulad nila. Gayunpaman, ibinaling niya ang kanyang ulo kay Logan, at muling sinabi na sa pagkakataong ito, iba ito. Sa kabilang panig ng training grounds, nagmamakaawa si Rick kay Logan na makinig sa kanya. Tinatanong kung bakit siya nag-warm up ng seryoso. Pag kumalat ang balita na nanakit siya ng babae, paparusahan siya ni Patrick. Sinabi ni Logan kay Rick na huwag mag-alala, dahil hindi ito mangyayari, dahil hiniling niya na isara ang training area. Iniisip ni Logan na nagtataka siya tungkol sa kapangyarihan ni Aileen mula nang marinig niya ang tungkol sa kanya. Tinatanong kung totoo ba na napatay niya ang 100 kabalyero ng mag-isa. Sinabi ni Logan na susuriin niya ito. Sumigaw ang tagapaglingkod ni Aileen sa kanya. Sinasabi na dahil hindi ito maiiwasan, dapat niyang tiyakin na manalo siya. Habang humihinga si Aileen at naghahanda para sa laban, makikita sina Rick at ang kanyang tagapaglingkod na naglalaban sa background, kung saan. Tinatanong ni Rick kung alam niya kung gaano kahusay ang kanyang master. At sumasagot ang tagapaglingkod ni Aileen na wala siyang ideya kung gaano kahusay ang kanyang amo. Habang papalapit si Aileen kay Logan, sinabi niya sa kanya na siya ay nagsasanay ng mag-isa sa loob ng 10 taon. Sinabi niya kay Logan na nabugbog na niya ang isang kabalyero dati, kaya umaasa siya na hindi siya mamaliitin ni Logan. Sumagot si Logan na hindi niya planong maliitin siya kahit kaunti. Sa katunayan sinabi niya sa kanya na hindi niya siya bibigyan ng awa. Kaya umaasa siya na maiintindihan niya kung medyo malupit siya, at nang marinig ito, nagsimulang mamula si Aileen. Magkaharap sina Aileen at Logan, na may magkaibang tindig, si Logan na nakatutok ang kanyang espada kay Aileen, at si Aileen na nakatutok ang kanyang espada sa lupa sa likuran niya. Sa isang iglap, tumalon si Aileen mula sa kanyang lugar, at inatake si Logan, ngunit madali niyang naharang ang kanyang atake. Pagkatapos ay gumanti siya,
at nagawang tamaan si Eileen. Sa isang atake lang nagawang pabagsakin ni Logan si Eileen sa lupa. At sinabi sa kanya na ginamit lamang niya ang patag na bahagi ng espada. Habang sinusubukan ni Eileen na bumangon mula sa lupa, sinabi ng kanyang tagapaglingkod sa kanya na bukas ang kanyang mga tagiliran. Kaya dapat siyang mag-ingat. Hinuyam ni Eileen ang kanyang mga ngipin ng may determinasyon, at sinabi sa kanyang sarili na tatamaan niya si Logan kahit isang beses lang. Pagkatapos ay nagsimula ang labanan, habang nagawang tamaan ni Logan si Eileen ng tuloy-tuloy. At kasabay nito ay nagbibigay sa kanya ng mga payo. Sinasabi sa kanya na masyadong maluwag ang kanyang hawak, na kailangan niyang gumalaw ng mas mabilis. At sinasabi sa kanya na bukas muli ang kanyang mga tagiliran. Nakaluhod si Eileen at talunan sa harap ni Logan. At tiningnan siya ni Logan mula sa itaas. Nang makita ito, natigilan si Rick, at umiiyak ang tagapaglingkod ni Eileen para sa kanyang ginang. Sinabi ni Logan kay Eileen na tila pagod na siya, kaya marahil ay dapat silang magpahinga. Gayunpaman, hindi sumasang-ayon si Eileen sa kanyang mga iniisip. At sa halip ay inatake muli si Logan, sa pagkakataong ito ay muntik na siyang matamaan. Habang sinabi ni Logan sa kanya na dapat niyang panasan ang kanyang pawis. Nang maiwasan ni Logan ang kanyang atake, napagtanto ni Eileen na kahit ang kanyang sorpresang atake ay hindi gagana kay Logan. Gayunpaman, pinuri siya ni Logan sa pagsubok, at nang marinig ito, nanatiling natigilan si Eileen. Tiningnan ni Eileen si Logan at tinanong ang kanyang sarili kung bakit hindi siya galit. Sinabi ni Logan kay Eileen na kailangan niyang gumalaw ng mas maayos, at pagkatapos ay pinalo siya sa ulo. Tumangala si Eileen, at nagsimulang umiyak, at sinabi kay Logan na hindi dapat siya paglaruan. Tinitingnan si Eileen mula sa itaas, iniisip ni Logan na nakikita ang kanyang masasamang kilos. Mukhang totoo ang kanyang pag-aaral ng espada ng mag-isa, ngunit nagawa niyang bumuti sa ilang payo lang. Kaya, talagang may talento siya. Sinabi ni Logan na hindi pa niya nagagamit ang kanyang talento. At nagtataka kung ganito rin ang naramdaman ni Felix nang makita siya, at sinabing nakakalungkot ito. Sunod, sumigaw si Eileen. Pagkatapos, tumakbo siya patungo kay Logan. Ngunit sa pagkakataong ito, binago niya ang kanyang galaw. Gumagalaw mula sa gilid patungo sa gilid imbes na sumugod ng diretsyo. Sinabi ni Logan na kawili-wili ang kanyang galaw ng paa, at isang pag-unlad mula sa simpleng pagsugod kanina. Muling naghanda si Eileen na sumugod, ngunit muling madaling naharang ni Logan ang kanyang atake. Dahil dito, nagalit si Eileen, at sinabing palaging hinaharang ni Logan ang kanyang mga atake kahit anong gawin niya. Sa sumunod na sandali, napunta si Logan sa likod ni Eileen, at hinampas siya sa likod. Gayunpaman, sinabi ni Logan na sapat na ang kanyang talento. At habang muling sinusubukang bumangon ni Eileen mula sa lupa, kinilala ni Logan na mayroon siyang magandang potensyal. Muling sinabi ni Eileen na susubukan niya ulit, at naisip ni Logan na ang kanyang determinasyon ay pasado rin. Dahil nakita niyang nasugatan ito, inabot ni Logan ang kanyang kamay. At sinabing tutulungan niya ito, ngunit sabik itong sumubok ulit. Sa huli, sumuko rin siya. Hinawakan ni Eileen ang kamay ni Logan, at sinabi ni Logan na bibigyan niya ito ng pagkakataong sumubok muli sa susunod nilang pagkikita. Pagkatapos, hinayla niya ito, at inilapit sa kanya. Mukha silang nasa isang teleserye. Lumapit si Logan sa kanyang tenga, at sinabi kay Eileen na mayroon siyang kahangahangang talento. At inanyayahan siyang sumama sa kanya pabalik sa McLean. Maya-maya, sa silid-aralan ni Felix, nagkaroon ng talakayan. At tila tinanong ni Logan si Felix kung bakit pinili niya si Eileen sa lahat ng tao. At tila ginawa ito ni Felix sa dalawang dahilan. Tinanong ni Logan kung ano ang dalawang dahilan. At sinabi ni Felix na ang isang dahilan ay, bagamat hindi kasangkot ang mga Floyd sa alinman sa mga prinsipe, mayroon pa rin silang malaking impluwensya sa Capitol. Sinabi ni Felix na sila ay isang pamilya na maaaring kumatawan sa mga McLean sa Capitol. Kaya, naisip ni Logan na ito ay isa pang dahilan bakit kailangang maghintay ang Bifrost. Nagpatuloy si Logan sa pagmumuni-muni na hindi siya masyadong nag-aalala dahil malapit nang sumiklab ang digmaang sibil. Ngunit ito ay isang makatwirang pagpipilian mula sa kanyang pananaw. Gayunpaman, nagpatuloy si Felix at sinabing ang pangalawang dahilan ay mas mahalaga. Nang marinig ito, nanahimik si Logan.
Handang makinig. Lumabas na nag-iisip si Felix kung paano haharapin ng isang ligaw na lalaki tulad ni Logan ang isang pasaway na dalaga tulad ni Aileen. Ngunit hindi niya inakala na magugustuhan talaga siya ni Logan. Habang tumatawa ng malakas si Felix sa background, naisip ni Logan na medyo kakaiba siya minsan. Ngunit ito ay mabuti. Sinabi ni Felix kay Logan na nakita niya kung paano namula ang kanyang mukha nang makilala niya si Aileen. At ngayon ay mukha na siyang batang lalaki sa kanyang edad. Ngunit hindi maintindihan ni Logan kung ano ang ibig sabihin ni Felix. Tumayo si Felix mula sa kanyang upuan at sinabi kay Logan na hindi niya alam kung gaano kabigat ang pasanin sa kanyang mga balikat. Ngunit ito ay hindi masyadong nakakatuwang panoorin. Sinabi ni Felix kay Logan na maaari niyang ibahagi ang kanyang pasanin kung gusto niya. Upang buksan ang kanyang puso, magtiwala ng higit sa mga tao sa paligid niya, at magpahinga. Naisip ni Felix na baka lumalabis na siya. Ngunit sinabi kay Logan na mula sa kanyang narinig, maaaring bigyan siya ni Aileen ng puwang na kailangan niya. Gusto ni Logan sabihin kay Felix na ang kanyang pasanin ay siya lang ang makakapasan. Gayunpaman, tila pinutol siya ni Felix na sinabi kay Logan na hindi siya dapat maghintay na magkaroon ng anak. Dahil nagsasalita siya mula sa karanasan. Sumunod, tila may magandang araw ng taglagas sa labas. Sa loob, nakikipag-ensayo si Logan sa ilan sa mga kabalyerong dinala niya. Habang nawawala ng balanse ang kabalyerong kanyang nilalabanan, tinanong siya ni Logan kung bakit hindi niya naharang ang kanyang atake, at sinabihan siyang magpakatatag sa susunod. Naisip ni Logan na 3 linggo na mula nang dumating siya sa kabisera. At bukod sa isang date na iyon, araw-araw siyang nagsasanay o nakikipag-ensayo sa mga kabalyerong ito, ngunit naisip niyang pagsasanay din ito. Pagkatapos ay tinanong ni Logan ang kanyang sarili kung bakit mas nararamdaman niya ang presyon mula sa mga taong ito ngayon na nasa kabisera sila. At nagtataka kung bakit hindi niya sila masyadong nabubugbog. Pagkatapos ay tiningnan ni Henderson si Logan na may tingin na, hindi ko maipaliwanag, pagpapahalaga marahil, o marahil pag-ibig pa nga. Nang araw na iyon, tila nag-ensayo ang mga kabalyero ni Esperanza at mga kabalyero ng McLean, at natalo sina Henderson at ang iba pa. Sinabi ng isa sa mga kabalyero ni Felix na kailangan ng mga Esperanza ang kanilang mga kabalyero na nasa gitnang ranggo. Pagkatapos ay sinabi niya kay Henderson at sa iba pa na ang isang tulad nila ay dapat pa ring matutong humawak ng espada. Sinabi niya na maaaring may potensyal si Henderson. Ngunit ang kanyang mga kaibigan ay dapat magtanong sa ilang mga kabalyero na nagsasanay upang makipag-ensayo sa susunod. Sinabi rin nila na ang pakikipag-ensayo sa unang araw ay talagang masigla para sa kanila, na nakita ni Henderson na kakaiba. Pagkatapos ay sinabi ni Henderson sa kanyang kaibigan na malakas sila, ngunit hindi kasing lakas ng Iron Blood Sword, at sumang-ayon ang kanyang kaibigan. Pagkatapos ay naisip niya ang sinabi ni Logan sa kanila, na natanggap niya ang Iron Blood Sword mula mismo sa duke. Kaya bakit bumagamit ang mga kabalyerong ito ng mas mahinang estilo ng espada? Nang makita ito, naisip ni Henderson na baka hindi nakuha ni Logan ang teknik mula sa duke, at baka nilikha niya ito mismo. Sa anumang kaso, naisip nila na binigyan sila ng kanilang batang amo ng mga kasanayan na mas mahusay kaysa sa duke. Tinatawag nila siyang kanilang dakilang batang amo, at lumuluhod. Sumunod, nakatingin sina Henderson at ang isa pang kabalyero kay Logan, at tila naguguluhan siya dito. Pagkatapos ay tumalikod siya, at naisip na hindi niya sigurado kung ano ang nangyayari sa kanila. Ngunit hindi sila gumagawa ng gulo, at tila nakatuon sila sa pagsasanay. Pagkatapos ay tinanong ni Logan ang kanyang sarili kung dapat niya silang bigyan ng gawain. Sa ibang lugar sa kabisera, nakasaad sa isang kahoy na karatula na ibinibenta ang espesyal na produkto ng McLean. Lumabas na ang may hawak ng karatulang ito ay walang iba kundi si Philip, at sumigaw siya na ito ay isang bihirang pagkakataon. Dahil ang mahalagang produkto na nagpasinghap sa mga noble ay ibinibenta na sa mababang presyo. Pagkatapos, lumapit siya sa isang lalaki, sinasabing nakikita niya ang pag-aalala sa mukha nito, at sinasabi sa kanya na ang kanyang gamot ay makakalutas sa lahat ng problema niya. Pagkatapos ay sumigaw siya sa isa pang binata, sinasabing kamukha niya ang kanyang amo. Iyon ay bago niya mapagtanto na si Logan pala ito, na galit sa nakikita niyang ginagawa ni Philip.
Tila yumuyuko si Philip sa harap ni Logan, ipinapaliwanag na masyadong maraming kakompetensya. Sa totoo lang, hindi talaga yumuyuko si Philip. Sa halip, nakaupo si Logan sa likod niya habang pinapagawa siya ng push-ups, at sinasabi ni Logan na bumababa ang kanyang porma. Sinabi ni Logan kay Philip na sisiguraduhin niyang kikita si Philip ng mas malaking pera, kaya hindi niya kailangang gumawa ng ganitong kalokohan para makabenta. Tumayo si Logan mula sa likod ni Philip at sinabing tumayo na siya, dahil iiwan niya siya sa isa pang negosyo, at nagtanong si Philip kung anong negosyo iyon. Ipinakilala ni Logan si Philip sa mga kabalyero, sinasabing sila ang ika-18 pangkat ng mga kabalyero ng McLean. At sila ang mamamahala sa pagbabantay sa kanya, at sinabi rin ni Kapitan Henderson kay Philip na ikinararangal niyang makilala siya. Kinilala ni Philip ang saludo ng mga gwardya, at pagkatapos ay tinanong si Logan kung ano ang ipapagawa niya sa kanya, na kailangan niya ng mga gwardya, at 6 pa sila. Sinabi ni Logan kay Philip na hindi niya kailangang mag-alala, dahil mas malaking bersyon lamang ito ng negosyong ginagawa na niya. Sinabi ni Logan kay Philip na bago matapos ang taong ito, kailangan niyang makakuha ng maraming armas, kabayong pandigma, at kahoy hanggat maaari, na nagpaiwan kay Philip na tulala. Nang marinig ang sinabi ni Logan, nawala si Philip sa sarili, at tinanong si Logan kung nagbabalak siyang maglunsad ng isa pang digmaan. Ngunit kalmadong sumagot si Logan na hindi iyon ang kanyang plano, at nag-iingat lamang siya. Gusto ni Philip magsalita, na sa tuwing ginagawa iyon ni Logan, nauuwi sila sa digmaan, ngunit huminto siya sa gitna ng pangungusap. Pagkatapos ay tinanong niya si Logan kung ano ang budget, at sinabi ni Logan na 30 milyong ginto, at dapat subukan ni Philip na makakuha ng pinakamarami sa loob ng saklaw na iyon. Nang marinig ito, inisip ni Philip na nawala na sa katinoan si Logan. Sa totoo lang, inaalala ni Logan ang digmaan sa Sylvan, at ang mga natutunan niya mula rito. Kung dadagdagan nila ang bilang ng kanilang crossbow cavalry, malalabanan ng mga sundalo ang mga mababang ranggong kabalyero. Kayang talunin ng mga individual na sundalo ang isang grupo ng mga gumagamit ng force. Kung magtatagumpay ito, babaguhin ito ang mga pamantayan ng larangan ng digmaan. Maaaring hindi ito kapantay ng crossbow ng imperyo mula sa kanyang nakaraang buhay, ngunit dapat itong malapit. Sinabi ni Philip kay Logan na sa palagay niya ay hindi masyadong naiintindihan ni Logan kung paano ito gumagana. At hindi niya makukuha ang kalahati ng mga supply na gusto niya, at tinanong ni Logan kung bakit. Sinabi ni Philip kay Logan na kung biglang tataas ang demand, tataas din ang mga presyo, lalo na para sa mga kabayo. Sinabi ni Philip kay Logan na hindi nangangahulugan na ang mas maraming pera ay biglang magsisilang ng 3 anak ang mga kabayo. O mas mabilis na lumaki ang mga pony. At nagtataka ngayon si Logan kung huli na ba siyang nagbigay ng kahilingan. At inisip niyang magiging maayos ito bago ang digmaan. Nang marinig ito, tinanong ni Philip si Logan kung sinabi niya talaga bago ang digmaan. At pagkatapos ay inakusahan siya ng pagpaplanong maglunsad ng isa pang digmaan, ngunit itinanggi ito ni Logan. Pagkatapos ay itinulak ni Philip ang 3 daliri sa mukha ni Logan, at sinabing ipapaliwanag niya ito sa kanya. Sinabi niya na malamang na triple ang presyo. Iniisip ni Philip na kailangan niyang pigilan ang baliw na aksyon na ito. Sinabi ni Logan na sa palagay niya ay hindi na ito maiiwasan, at nagtataka si Philip kung gumana ito. Pagkatapos ay sinabi ni Logan kay Philip na magiging maayos para sa kanya na umabot sa doble ng kasalukuyang presyo ng merkado. Nang marinig ito, napagtanto ni Philip na hindi sumusuko si Logan. Muli, naghanda si Philip para sabihin kay Logan, ngunit pinutol siya ni Logan. Sinabi niya kay Philip na kung matagumpay niyang mabibili ang mga ito ng mas mura kaysa doble ng kasalukuyang presyo ng merkado, makakakuha siya ng katumbas na bonus. Nang marinig ito, tinanong ni Philip kung magkano ang pinag-uusap ang pera. Sinabi ni Logan na ang kanyang bonus ay katumbas ng 3% ng pagkakaiba ng presyo, na nagpaiwan kay Philip na tulala. Sinabi ni Philip kay Logan na gagawin niya ang kanyang makakaya, habang nagtataka si Henderson kung malaki ba ang 3%, dahil hindi siya magaling sa mga numero. Tuwang-tuwa si Philip. Pagkatapos ay tumalon si Philip sa likod ni Logan at minasahe siya. At iniisip ni Logan na talagang nalulutas ng pera ang lahat.
Pagkatapos ay iniisip niya na nakakuha siya ng tips kung paano siya dapat magsanay ng mas mahusay mula sa kanyang guro. At nakuha rin niya si Eileen, isang talento na hindi niya inaasahan. Maayos ang mga bagay, ngunit mayroon pa siyang hindi alam, sabi niya, iyon ang tungkol kay Haring Samuel. Wala pa rin siyang naririnig na masamang balita tungkol sa hari, at walang mga palatandaan ng panloob na alitan. Kaya, nagtataka si Logan kung ang pagkamatay ng hari ay talagang biglaang pagkamatay na hindi inaasahan. Habang inilalagay ni Philip ang kanyang mga kamay sa balikat ni Logan, iniisip niya na ayos lang ito. Ang susunod niyang hakbang ay makuha ang tiwala ng kanyang guro. Iniisip niya na mas mabuti sana kung nagkaroon siya ng pagkakataong makilala ang ikatlong prinsipe. Ngunit ang pagpilit nito ay magmumukha siyang kaina-hinala. Iniisip niya na malapit ng isilang ang anak ni Felix, kaya pagkatapos niyang pangalanan ito, babalik siya kasama si Eileen sa estate ng McLean. Gayunpaman, ang mga hakbang ni Logan ay maaaring magbago. Dahil sunod, sinabi ni Felix kay Logan na ipinatawag si Logan ng kanyang kamahalan. At kailangan niyang sumama kay Felix. Nang marinig ito, naiwan si Logan na walang imek, hindi alam kung ano ang sasabihin. Sunod, sa palasyo sinabi ng isang gwardya na napatunayan na ang pagkakakilanlan ni Duque Esperanza. Kaya maaari niyang sundan ng gwardya sa bulwagan ng trono. Naglalakad sina Felix at Logan sa pasilyo, sinusundan ng gwardya patungo sa bulwagan ng trono. Habang naglalakad sila, nagtataka si Logan kung bakit gusto siyang makita ng hari. Dahil anak lamang siya ng isang baron sa probinsya, at karaniwan ay wala siyang pagkakataong makilala ang hari. Nang makita ang mukha ni Logan, tinanong siya ni Felix kung nag-aalala siya, na nakakuha ng atensyon ni Logan. Sinabi ni Felix sa kanya na hindi niya kailangang mag-alala, dahil gusto lamang ng kanyang kamahalan na makita ang mukha ng kanyang estudyante. Sinabi niya kay Logan na mataas ang pagpapahalaga ng kanyang kamahalan sa talento, kaya ito ay makakabuti kay Logan. Tumangala si Logan at sinabi kay Felix na naiintindihan niya, at nagsimulang mag-isip ng ibang bagay. Tumingin siya sa palasyo, at sinabi na kahit ang imperyo ay nag-atubili na sirain ito, at nag-utos na panatilihin ito. Iyon ang kagandahan ng Grandia. Pagkatapos ng digmaan sa imperyo, itinalaga ito bilang punong himpilan, isang simbolo ng kaharian na nagdulot ng kasing daming problema tulad ng kagandahan nito. Tumangala si Logan at sinabi na hindi na dapat maulit ang ganoong kinabukasan. Ang pintuan ng kastilyo ay nagbubukas, at maraming bandila ang nakikita sa mga pader. Naglalakad sina Felix at Logan sa magandang palamuting pasilyo patungo sa isa pang mataas na kahoy na pintuan. Pagdating nila sa bulwagan ng trono, lumuhad silang dalawa, at sumalo daw si Felix sa hari, sinasabing binabati niya ang pinuno ng bansang ito. Tinawag ng matandang may balba si Felix na kaibigan. At sinabing palagi niyang sinasabi sa kanya na hindi niya kailangang panatilihin ang kanyang mga asal sa harap niya. Nang marinig ito, nagpatuloy si Felix sa pagtatanong ng patalinhaga. Sino ang tutupad sa kanilang mga responsibilidad kung ang mga nakatataas ay hindi, at ang paggalang ay dapat panatilihin? Nang marinig ito, sinabi ng matanda na nakikita niyang si Felix ay pareho pa rin dati, at ang kanyang matatag na paningin ay nagbibigay katiyakan sa kanya. Iwinagayway ng hari ang kanyang kamay, sinasabi kay Felix na itaas ang kanyang ulo, at gusto rin niyang makita ang mukha ng kanyang estudyante. Nang marinig ito, naisip ni Logan na talagang makikita na niya siya. Ang hari ng Grandia, si Haring Samuel von Grandia.